Lagi na lang tayo'y kanyang minamahal. Lagi na lang sa atin ay nakatanaw. Di matatawaran kanyang kadakilaan, kahit buhay kanyang iniaalay. Lagi na lang tayo'y kanyang minamahal. Lagi na lang sa atin ay nakatanaw. Di matatawaran kanyang kadakilaan, kahit buhay kanyang inialay. Lagi na lang may pag-asa, inaasam, pagkat siya ang tunay natin kaligtasan. Lagi na lang sa pag-ibig dinadalisan, sa kasagdalan inaakay. O dakilang hari, dakilang lumalang, salamat sa buhay, buhay na pagmamahal. Dahil sa pagsintang walang hanggan, ngayon nagtataglay ng agape. Tunay may pag-asa, inaasam, pagkat siya ang tunay natin kaligtasan. Lagi na lang sa pag-ibig dinadalisay, sa kasakdalan inaakay. O dakilang hari, dakilang lumalang, salamat sa buhay, buhay na pagmamahal. Dahil sa pagsintang walang hanggan, ngayon'y nagtataglay ng agapeng tunay. Kaluluwa'y dinalisay ng pagmamahal na tunay. Kaluluwa'y dinalisay ng pagmamahal na tunay. Puso't labi binanal
Nang tanggapin kita sa aking buhay, sa puso ko'y may ngiting sumilay. Magpakailanman ang sigla at kulay, wala nang saysay kung sa'yo'y mawalay. Kung sa puso ko'y mayroong mamahalin, ikaw ang una sa lahat ng bilin. Handog na papuri, sa'yo lang ihahain. Sa buhay ko'y di dapat limutin. Panginoon, maghari ka sa aking puso. Gawin ang nais mo, di ka mabibigo. Ako'y iyong-iyo, sa'yo lamang ang buong ako. Nang tanggapin kita sa aking buhay, sa puso ko'y may ngiting sumilay. Magpakailanman ang sigla at kulay, wala lang saysay kung sa'yo ay mawalay. Panginoon, maghari ka sa aking puso. Gawin ang nais mo, di ka mabibigo. Ako'y iyong-iyo, sa'yo lamang ang buong ako. Sa'yo lamang hihiling, sa'yo lamang dadalangin. Ikaw lang ang sasambahin. Tanging awitan, luluwalhati. Mahusay, ikaw ay mabuti at tapat na lingkod. Napatunayan mong maaasahan ka sa maliit na halaga. Ilalagay kita sa pangangalaga ng malaking halaga. Halika at makibahagi sa kasiyahan ng iyong Panginoon. Mateo, Kapitulo 25, versikulo 21. Ang pag-ibig ng Diyos ay maaring ipakita sa maliliit at malalaking paraan. Dapat nating mahalin ang Diyos sa pamagitan ng paggawa ng kanyang mga utos sa maliliit at malalaking paraan, ayon sa kaloob ng Espiritu na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Isang tamang mga naisipin na dahil sa maliit ang ating magagawa, ito ay walang epekto at hindi mapapansin. Alamin natin na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng maliliit na gawain upang subukan ang ating katapatan, at sa parehong panahon ay naghahanda sa atin para sa mas malalaking at mas makabuluhang gawain. Una, hinihiling niya sa atin na mapagtagumpayan ang mga burol at lambak upang makaakyat tayo sa mga bundok. Tinutokso tayo ng mga maliliit na pagsubok upang ihanda tayo para sa mas malalaking kahirapan sa buhay. Tayo ay tinatawag bilang mga sundalo ni Kristo upang ipaglaban ang ating pananampalataya at ihanda tayo para sa lalong malaking laban kay Satanas. Ang mga pangako ng Diyos ay matatag. Ang maliit na binhi ay magiging malaking ubas. Ang maliit na pananampalataya
ay lalaki at makapagpapagalaw ng mga bundok. Ang maliit na kawan ay magiging isang malaking iglesia. Maging tapat sa paglalakbay sa pagiging Kristiyano sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sinasabi na ang paglalakbay ng 1,000 milya ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang. Gayon din ang ating paglalakbay patungo sa kasakdalan at sa bagong Jerusalem. Nagsisimula sa pagiging tapat sa paggawa ng ating ministeryo ngayon hanggang sa wakas. Ang manalangin, o tao, gawain, buhay at yamang Kristiyano. Ito ay ugaling pagkasikhayin mo, sapagkat takda sa iyo. Pagtapatan, kasakdalan ay matamo. Panahong nagdaan, di na babalik pa. Panahong narito, wag nang maaksaya. Ang pagkakataong hindi ginawa, katumbas sa yamang nauwi sa bulan. Panahon ay ginto at kakaunti na sa iwi mong puso, kayo'y nagbabadya. Ang magpakayaman, sikayin tuwina, sigaw ng pag-ibig kapatid, kilos na. Panawagan ng langit, oras ay mahalaga. Ikintal sa isipan, huwag waling bahala. Palungin pamumuhay, ngayon ay kaligtan na. Sumulong at hagkan na, yaong puspos na diwa. Ang manalangin, o tao, gawain, buhay at yamang Kristiyano. Ito ay ugaling pagkasikhayin mo, sapagkat takda sa iyo. Pagtapatan, kasakdalan ay matamo.
ang bantay salita ng Kristiyanong mapagtagumpay. Maranatha! Naghihintay na ang Ama, nasa pintuan na siya. Kamay niya'y iniaabot na kay palad mo, kapatid na nakasama. Maranatha! Ang pinakahuling salita ng Panginoong Kristo Jesus na nakasulat sa Apokalipsis ni Apostol Juan ay isang dakilang pangako sa kanyang mga banal. Oo, ako'y madaling pumaparito. Tiyak ang Panginoon sa kanyang pangako. Tunay na siya ay madaling dumarating. Sa buong pananampalataya naman ay ang tugon nating mga Kristiyano buong lugod sa ating pag-anyaya sa Panginoon sa pagsasabi ng Amen. Pumarito ka, Panginoong Jesus. Maranatha, our Lord will come. Ang Panginoon ay dumarating. Maranatha, come, Lord Jesus. Pumarito ka, Panginoong Jesus. Bantay salita ng Kristiyano na lubos na nananalig sa muling pagparito ng Panginoon. Dapat na panghawakan ang pangako ng pagparito ng Panginoon sapagkat siya ay Diyos. Pag ang Diyos ang nangako, tiyak na ito ay kanyang gagawin. Ang Panginoon ay muling paririto upang bigyang kagantihan ang gawa ng bawat tao. Sa araw na yaon ay darating siya na may dakilang kapangyarihan at dakilang kalwalatian na kasama ng kanyang mga anghel. Siya ay luluklok sa kanyang luklukan ng kalwalatian sa dakila at maputing luklukan upang hukuman ang lahat ng mga tao. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ang gantimpala ng Panginoon sa mga banal ay ang buhay na walang hanggan. At ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Subalit sa mga di banal, sa mga kaaway ni Kristo, ay walang gantimpalang pangako, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ito ang ikalawang kamatayan sa kumukulong apoy at asupre na kagantihan sa mga makasalanan. Ang pangako ng kanyang pagparito upang igawad ang kagantihan sa bawat gawa ng tao ay inihula ng unang propeta na si Enoch nang nasa pasimula pa lamang ang mundo. At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam na nagsabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal upang isagawa ang paghukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita laban sa kanya ng mga makasalanang masasama. Ang kanyang pagparito ay itinakda na ng Panginoon buhat pa ng pasibula na pinatunayan ng Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao, sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Ito ay tanda ng kawalang bisa o kapangyarihan ng kamatayan. Ito ang ganap na pagtatagumpay ng mga banal. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya ay buhayin niyang maguli sa mga patay. Dapat sampalatayanan, Maranatha,
ang Panginoon ay dumarating, sapagkat itinakda na ng una pa man ang tagumpay ng mga banal, ng kabanal-banalang iglesia laban sa dyablo at kanyang mga kampon. At papag-aalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon, sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Opo, ang pagdating ng Panginoon bilang ikalawa ay hudyat ng lubusang pagtatagumpay ng mga banal sa kabanal-banalang iglesia, at ang gantimpala sa tagumpay ay ang korona ng buhay. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Dahil dito, mga minamahal na kapatid, ay huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako, sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umulong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Bagkus ay mangagtiis din naman kayo. Pagtibayin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Samantalang naghihintay tayo sa kanyang pagparito, ay maging bantay salita natin ang pag-asang ito. Maranatha, ang Panginoon ay dumarating. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. Ang mga unang Kristiyano sa panahon ng Panginoong Kristo Jesus at ng mga apostol ay inaralan tungkol sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Ngunit may mga kapatid noon na nainip sa paghihintay. Ang marami ay tumiwalag sa iglesia dahil sa panunuya ng mga manguusig sa iglesia. Ang iba ay nakasamang tumutuya at umuusig sa mga kapatid. Marami ang nagbalik sa dating pamumuhay na walang pagkakilala at pananampalataya sa Panginoon. Ang kanilang pag-ibig sa Panginoon ay lumamig. Ang kanilang pakikipagkaisa sa iglesia ay pinawalang kabuluhan. Gayon din naman sa ating panahon. Dahil sa pagkainip at pag-aalinlangan, ay nahikayat na muling magbalik sa dating lisyang paraan ng pamumuhay. Tumiwalag at nanlamig sa paglilingkod sa Panginoon. Ang kanilang unang pag-ibig ay nilimot, sa makatwid ay ang kanilang pag-ibig sa Panginoong Diyos. Kaya gaya ng nagpapaalaala si Apostol Pedro sa ating panahon, datapwat, huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. God's timetable is perfect. Ganap ang kapanahunan ng Diyos at hindi tulad ng pagtaya ng tao. Ayon kay Propeta Moises, sa mga awit 94-9 ay ganito ang kanyang pagpapahayag. Sapagkat ang 1,000 taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang kapag ito'y nakalipas, o gaya ng isang gabing pagbabantay. Iyong dinadala sila na parang baha. Sila'y nakatulog. Kinaumagahan ay parang damo na tumutubo. Sa umaga, ito'y nananariwa at lumalago. Sa hapon, ito'y nalalanta at natutuyo. Sapagkat ang iyong galit, ang sa amin ay tumupok, at sa pamamagitan ng iyong galit, kami ay nabagabag.
Inilagay mo ang aming kasamaan sa iyong harapan. Sa liwanag ng iyong mukha ang lihim naming kasalanan, sapagkat sa ilalim ng iyong puot, sa lahat ng aming araw ay lumilipas na gaya ng buntong hininga. Ang aming mga taon ay nagwawakas. Sa tao, ang kanilang mga kaarawan ay gaya ng buntong hininga lamang sa Panginoon, gaya ng pagbabantay sa gabi, gaya ng pagkatulog, gaya ng kisap mata lamang. Maranata, ang Panginoon ay madaling pumaparito. Hindi tayo dapat mainip. Maghintay tayo ng kaunting panahon. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo ay babaguhin. Mga minamahal na kapatid, kung ang sino man ay nanlalamig sa paglilingkod, nanghihinawa sa paggawa ng kabanalan o nahihikayat ng sanlibutan, ngayon ay magsisi. Paningasin mong muli ang pag-ibig mo sa Panginoon, ang iyong agape sa Kanya, sapagkat kakilakilabot ang kagantihan ng sino mang tumalikod sa Panginoon. Kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, ay sumpain siya. Maranata. Walang gantimpala sa mga umurong, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Gaya ng patuloy na pahayag ni Moises sa mga awit, ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon, o kung malakas, kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito'y madaling lumipas at kami ay nawawala. Ang buhay ng tao sa mundong ito ay maigsi lamang. Bukod dito ay nakararanas pa ng sari-saring kadalamhatian at kahapisan ng buhay. Nais ng Panginoon, ang maigsing mga araw natin sa buhay na ito ay maging maligaya, maging mapayapa, maging maginhawa at kalugod-lugod sa ating mga kalooban. Minamahal na mga kapatid, kung ngayon ay may kabagabagan ka sa buhay at nahihirapan ka, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ilagak mo sa Panginoon, isanggunin mo sa Kanya ang iyong mga suliranin at tutulungan Kanya. Ituturo niya sa iyo ang daan ng kaginhawahan. Kung pinanghihinaan ka ng loob, alalahanin mo ang Kanyang mga pangako, kapatid. Maranata, ang Panginoon ay dumarating, sapagkat sa Kanyang muling pagparito, hindi na natin mararanasan pa ang mga bagay na nararanasan natin ngayon. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng panambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Kung ikaw naman ay inaapi o inuusig at ginagawa ng masama ng sinuman, dalhin mo ang iyong usap sa Panginoon. Huwag mong gantihin ng masama ang masama na sa iyo ay ginawa na iyong kapwa. Sabihin mo sa iyong sarili, buong pananampalatayang ipahayag mo ang bantay salita. Maranata, ang Panginoon ay dumarating. Siya ang gaganti. Ipagtatanggol niya tayo at dahil sa Kanyang pag-ibig sa iyo, tutulungan Kanya, palalakasin Kanya, isusugo niya ang Kanyang mga anghel para sa iyong kapakanan. Sa bawat araw ng ating paglalakbay sa mundong ito, huwag kalilimutan, Maranata. At ito yamang nakikilalang panahon na ngayoy kapanahonan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Maranata, kapatid! Ang magtagumpay ay pagkakalooban ng walang hanggang buhay. Pagpalain ito sa ating puso, ngayon at kailanman. Naghihintay na ang haba na sa pinto
mo, kapatid.